Gagawa ng paraan yung mga yan para patayin ka. Kapag umuwi ka, madadami yung pamilya mo. Kung ako sa'yo, iiwas ako. Saka pa lang ako lalabas kung tapos na yung problema. Sabi ni Joshua ay patungo daw siya noon sa hangganan. Sa pagitan ng Himamaylan at Himalalon. May maliit umano na nayon. At doon sila pupuslit ng panandalian. May kilala naman daw doon si Joshua na ayot pa dito. Isa ding albularyo na kakilala ng kanyang tatay naman. Ang problema nga lang, mahabang lakaran ito. Inabot umano sila noon ng umaga sa kakalakad. Sobrang pagod na ni Ana Rose. Nalilimahid na siya sa pawis na. Akala niya malayo pa pero tiis-tiis lang. Tiis-tiis lang ng konti, Ana Rose. Darating na tayo. Naroroon na sa unahan. Nabuhay na ng loob si Ana Rose pero magpaganon pa man ay hindi siya masaya. Baon pa niya ang matinding kilala. Hanggang sa makarating sila sa maliit na nayon. Ang nakita ni Ana Rose ay tatlong bahay lang. Magkakalayo ang mga ito at nasa malawak na balisan. Sumunod lamang siya ng sumunod kay Joshua. Hanggang sa marating nila ang isa sa mga tirahan. May dalawang tao doon. Isang matandang lalaki at binata na halos sa kanilang. O Joshua, napada ako ka ata. Sabay may kasama ka pang babae. Mga bili mo. Iingat mo muna sa ano dito yung kasama ko. Si Ana Rose. Nakala Ana Rose. Si mga bili mo. Siya po yung kaibigan ng tatay ko. At ito naman din. Ano nga bang pangalan niyo? Ang sabi naman ng binata niya. Ricardo. Nakalimutan na ba umano ni Joshua na siya nga ang nagbaon ng pangalan na mana mula sa tatay ni Joshua? Ayun, Ricardo pala tama. Yun po. Iiwan ko muna dito si Ana Rose ng Abilino. Sa pagpapatuloy ng pagsasalita ito, biktima umano si Ana Rose ng mga aswang. Mabuti na lamang at nagkataong naroroon siya dahil kung hindi ba, pangalan na lamang ang uuwi ng bilang sa bayan. Ito din ba yung mga tinutugis ng tatay mo dati? Abay, buhay pa pala mga animal na yan. O siya, sige, kami na bahala. Mabilis na nagtanong si Ana Rose kung bakit siya iiwan doon. Ayon naman kay Joshua, kailangan niyang kumilos mag-isa dahil mahahati ang kanyang atensyon kapag kasama ang dalagita mo. Sumabat naman tong si Mang Abilino kung bakit hindi na lamang umano patayin kagad. Naroroon na at patagal nang alam nila ang pagkatao. Kung mahirap pa si Mang Abilino, wala akong mga pagkakataon. Papatay na lang tayo nasa kanyang tao at doon pa tayo gaganda. Baka mahuli po ako. Pwede ko lang. Basta ngayon, alam ko sumusunod mo ngayon. Ako na po yung bahalang bumagat sa kanila. Kung gano'n, ay, sama